topic, mga kapsat, no? So again, good evening, mga kapsat. Pag-usapan naman natin itong mga subtopics natin for today, mga kapsat. So sa mga di pa po nagla-like dyan, like and subscribe tayo, mga kapsat, no? Baka naman, no? Oh, ilan pala yung like natin? 65. Baka naman, mga kakapsat. Okay. Sige. Subtopic muna tayo. Update muna tayo sa update tayo dito sa nangyayaring umano ang mga nawawalang sabungero. Yan ang agenda report ni Joash Malimban, nagulat live mula sa DOJ sa Maynila. Ano daw ang mga laman naman ng bagong nadiskubring sako, Jo? Yan, no? May nakuha na naman silang mga sako ng mga di umanong mga buto. Nako po. Ilan? 4. Corina, kinumpirma nga ni Justice Secretary Boying Remulla na mayroong mga labi ng mga tao na na-recover doon sa search and retrieval operations sa may Taal Lake kanina. Yung sako na na-recover, 4 daw ito, meron daw laman na human remains, yung 2, specifically human ribs daw ito. Samantalang yung 2 naman ay naglalaman ng buhangin na bilang human ribs. Ibig sabihin talagang obvious na human ribs yun, ha? Pampabigat. May buhangin pa. May nahanap today sa Taal Lake na human remains in the area pointed to us by our sources that were also identified by Totoy. Oh, kita nyo? Kita nyo? Oh, paano yan? Nagkakatotoo lahat ng mga sinasabi ni alias Totoy. Ha? Pero itong si General, nagpa-interview, mamaya pag-usapan natin yan. By alias Totoy. So may nahanap na tayo human remains ulit. This time, in the specific area. In the quadrant. Kasi ano yan dinivide by quadrant yan, yung area. In the specific quadrant, pointed out to us as a site where people were being disposed of. Ayon pa kay Secretary Remulla, guide o isa doon sa mga grupo ng bangkerong responsable sa disposition yung nagturo kung saang location makikita yung mga sako na ito. Maliban doon, hindi muna nagbigay ng iba pang detalye si Secretary Remulla. Inilahad din ni SOJ kanina na yung mga in-exhume naman ng mga katawan kahapon sa Laurel, Batangas under DNA cross-matching na rin. Ayon kay Secretary Remulla, posibleng connected ito sa ibang kaso ng missing sabungeros dahil natagpuan umano itong palutang-lutang sa Taal Lake noong 2020. Yung isa raw, possibly isang buntis na babae na dinukot sa Lipa City nila Dondon Patidongan umano dahil na-recover na raw nila yung women's underwear na possibly mag-a-identify rito. Yung isang bangkay naman, na-identify raw yung suot na basketball uniform nung witness na kausap nila SOJ kahapon. Yung 3 kalansay na in-exhume inilibing ng mga pulis noong 2020 sa isang sementeryo sa Laurel dahil wala umanong nag-claim sa mga katawan na ito. Pero ayon nga kay Remulla, lahat ng ito ay daraan pa sa forensic examination and verification. Kasabay niyan, tinitingnan din yung anggulo na yung 3 bangkay na ito ay parte ng sinasabi ng whistleblower na si Dondon Patidongan na nasa mahigit 100 tao talaga yung ipinadukot at ipinatapon sa Taal Lake. Aside from that, patuloy pa rin yung investigation sa possible links ng drug war dahil reportedly, yung mga in-exhume na katawan ay posibleng pinaslang ng rogue cops na sangkot sa drug war killings. Kurina, may na-report din kanina na minor phreatic eruption sa may Taal Lake. Although sinabi ni SOJ Remulla na posibleng ihinto yung search and retrieval operations sakaling maging delikado talaga yung lagay doon sa may Taal Lake. Sinabi naman ng PHIVOLCS na normal daw ito. At since 2021, nagkakaroon ng phreatic eruption at yung talagang delikadong parte lang dahil nga naka-alert level 1 ay yung volcanic island. Corina. Well, pinag-uusapan nga namin baka kaya nagagalit ang Bulkang Taal kasi naglagay sila ng mga katawan dyan. Pero Joash, sinabi kanina na may halo na buto at identified na ito, buto ng mga hayop kasama ng buto ng maaaring tao. Tama ba? Ako rin na yung buto ng mga hayop ay yun yung sa mga past na na-recover. Itong kaninang na-recover dito sa search and retrieval operations ngayong araw, sinabi nga ni SOJ Remulla, ito daw very significant dahil ngayon daw identified na as human ribs talaga yung na-recover. So
ito yung ngayon yung kanilang kino-cross-check at dadaan sa DNA verification nang sa gayon matrace kung ito nga nakita nga nilang human remains magmamatch doon sa DNA ng mga kaanak ng missing Sabongeros. Corina. So humihingi tayo ng tulong sa bansang Japan para mapabilis itong DNA cross-matching. Pero meron na ba silang timeline kung mga kailan matatapos? Alam mo, Corina, wala pa ring official timeline talaga itong DNA cross-matching na ito, pati yung ibang proseso na hinihintay natin. Ang tanging sinabi lang sa atin ni SOG Rimulya at syempre nung forensics department nung PNP talagang magtatagal daw ito ng at least 1 week nga yung talagang pagko-cross-match pa lang ng DNA dahil nga maraming proseso itong pagdaraanan. Pero ayon sa mga otoridad, they will keep us updated naman. Sakaling magkaroon agad ng resulta itong forensics examination pati yung DNA cross-matching na ginagawa. Corina. Maraming salamat, Joash Malimban, reporting live mula sa DOJ sa Maynila. Alright. So, aside from dyan, mga kapsat, meron tayong ipapakita ko sa inyo. Malamang, hindi ko lang kung nakita nyo na to. Yung scanning ng ROV, mga kapsat, no? So, 9 hours ago, ito to. Pare-pare sila ng ginamit. Grabe. O, Rappler. Ito na lang, Rappler. Gamitin natin. O, yan, no? Courtesy of Philippine Coast Guard. Philippine Coast Guard underwater scanning of the Taal Lake using the remote operative vehicle on July 14 and July 17 today. Apart from divers from the PCG are using the ROV to look for the alleged remains of the missing Sabongero. So ito yung nakuha na ng camera ng ROV, yung underwater drone. Pero yung mga, ba't ganyan yung mga particles niya no, sa loob? Parang parang naisip niya ba yung naisip ko mga kapsat? Ba't ganyan yan? Tingnan niyo oh. Tingnan niyo oh. Tingnan niyo. You know? Oh. You know? Oh, so yan yung nakuha sa Philippine Coast Guard mga kapsat na shinare nila. Grabe, no? Mga sako, halatadong sako talaga to. My goodness. Oh, so yan mga kapsat, no? Next ito guys, nagpa-interview na naman itong si Kasi kanina pinakinggan natin yung interview ni General Estomo kay Katon Ying. Ngayon naging kung kani-kaninong mga stream media na siya nagpapa-interview. Pero syempre pakinggan natin ito si General Estomo. Regarding pa rin to sa pagdawit sa kanyang pangalan ni alias Totoy. So puntahan natin. Ito. Billionaire news pa din, pero ito. Asan na yun ito? Ito. DZMM. Share natin yan. DZMM. Search is over. Gold nasa McDo na. New Gold